Pinatalsik bilang Senate President si Chis Escudero ngayong Lunes, September 8. Matapos makasecure ng 15 na suporta ng senador, itinalagang bagong Senate President si Tito Soto, posisyong kanyang hinawakan noong 2018 to 2022. Mahigit isang buwan lang tumagal sa pwesto si Escudero mula nang siya ay nahalal noong July 28 sa pagbubukas ng 20th Congress. Tumaon ang kanyang ouster sa pagdinig ng Senado sa anomalous flood projects ng gobyerno. Matatandaang ang top campaign donor niya ay inuugnay sa maanumalyang flood projects. Nagbigay ng 30 million na cash donation sa campaign ni Escudero si Lawrence Lubiano, na presidente ng Centerways Construction and Development Incorporated. Si Lubiano ay isa sa pinangalanan ni President Ferdinand Marcos Jr. na top 15 contractors na nakakuha ng 100 billion pesos worth of flood projects in the past 3 years. Well, sabi ni Escudero, kaibigan niya raw si Lubiano at personal funds ito ang naging donasyon. Tatandaan na nadawit din ang pangalan ni Escudero sa maanumalyang insertion sa 2025 budget. Nagsingit siya umano ng 150 billion sa budget matapos itong maaprubahan na ng Senado at 9 billion doon ay napunta sa mga proyekto sa Sorsogon. Itinanggi niya ang 150 bilyong insertion, pero inamin niyang nagpahabol siya ng pondo para sa kanyang home province, hindi nga lang daw kasing laki ng 9 billion pesos. Bago pa man ang mga multong ito sa flood projects, hindi na maganda ang relasyon ng Escudero-led Senate sa Kamara ng mga Representante dahil sa pag-delay at eventually ay pag-archive ng Senado sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Well, ayon sa mga sources, si Soto naman talaga ang manok ni Marcos pagdating sa Senate presidency bilang parte ito ng administration senatorial lineup noong May 2025 elections. Yung tanggal na sa pwesto si Escudero, magbabago kaya ang ihip ng Senate probe pagdating sa flood projects, lalo na't nauugnay ang ilang senador sa mga kontratista? Dahil sa leadership shake-up dito sa Senado, inaasahan na magkakaroon rin ng pagbabago sa committee chairmanships. For more stories, continue to follow us on Rappler.